makaalis sa cycle of life, di ba? Like yung puro trabaho, uwi, trabaho, uwi, trabaho, uwi, trabaho, uwi. And then magulat na lang tayo, retirement age na tayo. Okay, yun yung goal natin. And of course, last discussion, diniscuss din natin yung kinompare natin employment, traditional business, network marketing, and nalaman natin na oo nga, no, the best option pa rin at the end of the day is multi-level marketing. Even with low capital, you can gain millions of profit. Grabe, no? Times, nako, lalo na ngayon grabe talaga, ma-inspire ka sa mga nagawa ng na bagong buhay because of IM Worldwide. And I'm sure ikaw na ang next. So stay tuned. Okay. Diniscuss din natin, we started dreaming and computing na libreng mangarap pero hindi libre ang pangarap. 'Di ba? Nung tinry natin i-compute to, this is like 100 million. But ang question na always mong sasagutin, paano ko maaabot yung pangarap na yan? How? No, paano? Ngayon, I am worldwide is a system and we're blessed. Tama, later pag-uusapan natin paano, no? Through I am worldwide. Pero, paano nga ba ginagawa, ano nga ba yung mga iba't ibang paraan na ginagawa ng mga tao, no? Mostly Filipinos, para makuha yung mga pangarap niya. So, nagbigay tayo ng mga ilan examples dito kung paano makuha yung goals and dreams na pamamaraan ng mga Pilipino. If you know other ways, it's good, pero ito lang yung sa mga ilang mga basic at common. Okay, number one is by studying hard. Pinalaki tayo, di ba? Sabi nyo, mag-aaral ka na mabuti, mag-aaral ka na mabuti, mag-aaral ka na mabuti. Para pag nakagraduate ka, makahanap ng magandang asawa, hindi. Of course, makahanap ng magandang trabaho. Pero alam nyo ba na hindi na rin siya timely as of the moment. Kasi kahit makatapos ka sa magandang school, magandang course, hindi pa rin sure ang trabaho. Because 50% of college graduate per year become unemployed. For example, graduate ka ng civil engineering. Diba? Sobrang gandang course, licensed ka. I know lots of licensed civil engineer, iba ang trabaho bukod sa pinag-aralan nila. May kilala kang ganon? Di ba? Parang siguro 98% ng mga graduate hindi naman ang trabaho nila yung tinapos nila. Yun yung reality ng life. Unless like lawyer, doctor, nandun sa state na yun. Di ba na sila lang yung may kaya. And especially as of the moment, na kung ang trabaho mo ay kayang gawin ng hindi nakagraduate, ay mag-isip-isip ka. Pwede kang palitan anytime. Kumbaga obsolete na tong system na to na mag-aral ka ng mabuti kasi panahon pa ng kopong-kopong yan eh. 'Di ba? Going back kung babalikan natin yung way of earning nila dati and ages. Okay, 'di ba? Meron tinatawag na um industrial age. Sino yung mayaman? Agricultural age, industrial age, and then information age. Ito po yung ages na dumaan. Sa industrial, sa agricultural age, ang mga mayayaman, yung mga may malalaking lupain. Yan, sila po yun. So, di ba may hasyendero, yan yung mga panahon na huwag kang makikipisan, huwag mong magjowain yung hindi anak ng mayaman. Yan yun, mga panahon na yun sa mga dramas. Yan. And then dumating yung industrial age. Ito yung panahon ng mga machineries wherein ang mga magaan ang buhay, silang mga nakatapos ng pag-aaral. Na siguro mga ito yung mga panahon ng mga parents natin, titas natin, or lola-lola natin. Yan yung mga panahon nila. Wherein kapag nakagraduate ka talaga, sobrang blessed mo, hahabulin ka ng iba't ibang kumpanya, aalagaan ka nila, hindi ka nila pakakawalan, and sobrang daming benefit. Sounds familiar? 'Di ba? Sila galing doon, ngayon, pinapilit nilang pinasa sa atin, which is mali. Bakit? Iba na yung panahon. We are now on information age. Sino mayaman ngayon? Silang maraming subscriber, followers, 'di ba? Silang maraming alam technical knowledge. Yun na yung panahon ngayon. And sad thing, sa employment, sobrang taas ng competition. Kahit sobrang galing mong mag-drawing, architect ka, hindi sure yung trabaho mo. Hindi sure na magiging architect ka talaga. So, pero if ito yung pamamaraan mo, if tingin mo na by studying hard and by working, dito mo ko ang pangarap mo, push lang. Pero base mo rin, try mo rin i-assess ano yung mga nangyari sa community. Ilang percentage ng graduate yung umasenso talaga ang buhay.
ilang percentage din ng mga katrabaho mo na at the age of 40, 20 years na nagtrabaho, 10 years walang savings. Kasi isa lang ang mangyayari. Kung anong sitwasyon nila, yun din ang magiging sitwasyon mo kung itutuloy mo yung ginawa nila. Kung 10 years, 20 years sila nagtrabaho, wala silang naipon, walang duda na dun ka din papunta kung wala kang gagawing iba. Okay, another option, ito. Ang daming ganito, hindi ko alam kung may mga ano pa ha, pero alam ko meron pa eh. Nilegalize na ulit to. Taya ng loto. Okay, coach, makukuha ko yung pangarap ko, tataya lang ako ng loto. Naniniwala ako sa swerte. O, ang problem, naniniwala kang mananalo sa loto, hindi ka naman tumataya. Laking problema. Tama? So, di ba, walang yumayaman sa inasa ang kapalaran sa bola ng buhay. Walang ganon. Tignan mo, no? Magsabi ka sa akin na nanalo sa loto na na-retain kung ano yung kayamanan niya. Pero sobrang daming stories. After manalo sa loto, after few months, yung iba wala na. Yung iba after few years, balik hirap. Kasi yun yung kanilang default. So, dapat alisin natin sa mindset natin na pag nanalo ako ng loto, yayaman na ako. Hindi, mabilis ang pera, especially sa panahon na to. Kahit kumita ka, manalo ka ng 100 million, 200 million, ang bilis lang yan. Isang bahay lang, magulat ka, wala na yung money mo. Okay? Pwede naman. Bueno, higher chance of getting struck. Alam nyo ba? Mas mataas pa yung chance na tamaan ka ng kidlat twice than winning loto. Di ba? Asa-asa ka sa swerte. Alam nyo ba, huwag kang maniniwala sa swerte ha. Walang swerte. Malas yun. Okay? Marami siyong kilala, naniniwala sa swerte, pero hindi pa naman sila mayaman sa panahon na to. May kilala ka bang ganon? Yung grabe siya talaga, naniniwala talaga sa swerte. Di ba? Pero, ba't ganoon? Pamahiin. Yung iba naniniwala pa sa pamahiin. Di ba? Huwag magwawalis kapag kagabi. Kasi lalabas daw ang pera. Hindi naman siya nagkapera. Kausap ko yung nanay ko nakaraan, huwag ka maniwala dyan ba? Diba? So, kailangan natin tanggalin kasi those are obsolete ideas. Okay, next. O, yayaman. Through politics. O, ito, sobrang laking issue nito as of the moment. Yes, billion. Pero question, okay ba sa yung kumita ng pera pero galing sa fund ng mamamayan? Di ba? Laking issue ngayon ng flood control sa Pilipinas. Yan din papasukin yan. Pero sabi ko no, kaya pala kahit barangay official lang, rank, like for example, kagawad ng barangay o barangay tanod, sa Pilipinas nagpapatayan, tama? Kasi grabe pala mga kickbacks talaga. Yung budget fund para sa na-allocated para sa mamamayan sa community dun, pwede nila ibulsa at walang makakaalam. Pwede nila sabihin, may liga. Pwede nila sabihin, may basketball court. Ganitong fund. Nasa iyo na. Pero, kung gusto mo pa rin push yan, okay lang, may question ako sa'yo. Sample itong ilang mga politicians na to. Okay. Pag tumakbo ka ba, mananalo ka. Pag tumakbo ka ba, di ba? May boboto ba sa'yo? So kung wala namang boboto sa'yo, okay lang ba tanggalin mo na sa option mo itong politics? Hindi ka naman galing sa magandang pamilya, well-known family. No? Tanggalin mo na sa option mo yung pagyaman yung gobyerno. Kasi wala naman na yaman dyan na hindi gagawa ng masama. Ulitin ko ha, walang yumaman sa politics na hindi gumawa ng masama. May gumagawa mabuti, pero for sure gagawa at gagawa ka no. So, nasa yun na yan. O number 4, ito na. Another option ng mga Pilipino para maging successful. O, sa mga pinakamadaling gawin, di ba? Maghanap ng MMMM. Ano yun? Matandang, mayamang, madaling mamatay. Okay naman, wala nang problema, wala nang mag-judge sa'yo kasi may iba naman nakaka-find talaga ng true love nila. So, no one will judge you if ever this is your option or nandito ka sa sitwasyon na to. Pero yun nga, at the end of the day, if okay sa'yo, if kaya mo. Pero if you will just do it for money,
then it's your decision. Diba? Be ready to face the judgment from other people and all and so forth. Okay, but totally fine. Next. Okay. Diba? Grabe, lakas nun, ano ka, no? Gold digger yarn. Enter showbiz. O ito na, Coach, I'm a talented. O, alam niyo, wait lang ha, bigyan lang kita ng idea. I can play instruments. Guitar, organ, I mean like drums. I also tried basketball, pero na-realize ko na maraming mas magaling. Stop it. Hindi kayo yaman dyan, kasi ang mayaman dyan, yung pinakamagaling dyan. Sa showbiz, ang mayaman dyan at makikilala dyan, ganito lang. Either ikaw ang pinakamaganda o ikaw ang pinakapangit o pinakanakakatawa. Kasi kung normal artista ka lang, hindi ka yaman. Especially ngayon, open na ang social media. Di ba malaman natin, ay artista to, ang hirap pala niya. Tama, no, reality na po yun. Kahit gano'n ka kaganda, kung yung ganda mo eh normal, common, hindi ka pang showbiz. Kailangan yung mukha mo na iiba. Di ba ngayon lahat sila dyan hugis-bigas na. Kahit magpahugis-bigas ka, possible. I know, sobrang baba ng rate. Kasi ang naging successful lang naman dito yung mga bigating artista. Pero yung the rest, hindi naman. And that is reality. Pero if gusto mong i-push pa rin ang pag-showbiz mo, go. May liker ka na, lalike ko yun sa'yo. Like yung post mo. Pero if not, then huwag mo na ito isama sa option mo. Okay? Kasi sa I Am Worldwide, hindi ka artista. Pero may billboard ka. Ah. Ako na rin kasi naniniwala, hindi lahat ng maganda at pogi kailangan mag-artista eh. No? Wala sa showbiz ang mga maganda at pogi. Marami sa kanila nasa company natin, nasa I Am Worldwide. At saka na doon. Okay? O next, eto na, nako. Iwas dito. Okay? Iwas dito. Number 6, ang dami pa rin ng hook dito. Yung papangakuan, walang gagawin, yayaman. Ang tawag doon is get rich quick scheme. Nakakalungkot lang yung reality na yung mga Pilipino, sobrang daling mauto. Wala kang gagawin yayaman. Which is I Am Worldwide, simula pa lang, pinipresent na yan. Disclaimer po. Lahat po ng income, lahat po ng result, lahat ng incentives ay due to their effort. Sa simula ng presentation, pinipresent na natin yan. In short, lahat to tinrabaho nila. Kapag nakarinig ka ng wala kang gagawin, kikita ka, takbo ka na agad. Bigyan kita ng ilang example. Meron akong kilala, o nag-offer investment siya, o nagbigay siya ng pera kasi gagamitin pang business. 2 years na, wala pa nababalik sa nilabas niya. Di ba tinuro ko kanina? Sa even multi-level marketing, pyramiding, pagka walang bumalik na produkto, scam. Same. Ganon din dito. Sa Get Rich Quick Scheme, sayang kasi yung oras. Yung iba kumikita naman talaga. Pero yun nga, risk mo, masira yung pangalan mo. Recently, di ba, ang dami nagpakamatay kasi nag-crash yung, may nag-crash, alam nyo na, yung um, Bitcoin, di ba, nag-crash. Ang dami nagpakamatay. Dami nagpakamatay, nasira talaga ang buhay. So, kaya nga sabi ko, if meron namang opportunity na legal, ethical, na kaya mo alam mong pang long term, mas maganda yung workout yun eh. Kumita ka ng mabilis, nagsara din naman agad yung kumpanya, nasira pa pangalan mo, natag ka pang scammer. Ayun lang. So, I hope na since sa IM Worldwide ka na, wag mo na sanang i-risk yun. Or if ever nasa IM Worldwide ka na, wag sanang, alam mo yun, mabilis kang ma-hype, wag sanang, alam mo yun, mabangakuan ka, ang ganito kikita, walang gagawin. Stop it. Okay? Kasi walang ganon. Ulitin ko ha, kung may paraan na kikita ka ng malaki, yayaman ka, wala kang gagawin, sabihin mo sa akin, sama tayo. Pero kasi walang ganon eh, nakita niyo yung mayaman, sobrang sipag. Which is I Am Worldwide, yun yung ating pinupush. Yaman tayo by our hard work through the opportunity. Okay? Walang gagawin kikita. Oh. Naskama, wag iyak-iyak. Okay, next. Athlete. O, ito na. Coach, feeling ko, ito nag-trend, di ba? Last time si Carlos Yulo, nag-gold medalist siya, tapos lahat nag-ano eh. Tumatumbling sa kama, o baka ikaw ginawa mo din. So ngayon, di ba, pwede mong gawing option to. Sige, mag-boxing ako. Maging kasing yaman ako ni Pacquiao.
Okay, diba? Question, okay lang ba sa'yo mabugbog? Oh, ganyan yung mata ni Pacquiao. Okay lang ba sa'yo, suntukin? Seryoso ka? Baka nga pitikin ka lang, galit na galit ka. Matapakan sapatos mo, inis na inis ka na. Suntukin pa kaya? Kung ayaw mo masuntok, ayaw mabugbog, tanggalin mo na to sa ano mo. Eto, athlete, grabe disiplina niyan. Umaga pa lang, gising na. Sa training nga sa IM Worldwide, hirap ka pa attendin. Ayun, need ng disiplina. Kaya, kasi kung hindi, huwag na mag-atleta. And most of the successful athletes, ito yung totoo, most of the successful athletes, they've been doing it since they were kids. Like literal na mga bata. 'Di ba? Efren Bata Reyes, sabi niya nung bata siya, doon kasi siya natutulog sa bilyaran. So walang choice kung hindi gumaling. Pacquiao bata pa lang sumusuntok na yan. So kung sisimulan mo pa ngayon, 'di ba? Sisimulan mo ngayon kung nasa 30 years old ka na, 50 years old, kaya pa ba ng katawan mo kung 20 years mo kailangan mag-training? Athlete, basketball. Alam ko naman mahilig ka dyan. Pero kung alam mo hindi ka magiging PBA player at doon yayaman, gawin mo na lang hobby yan at exercise yan. No, ibig sabihin, wag masyadong madaming oras dyan. No, kaya nga sabi ko nung naintindihan kong hindi kami matangkad, kasi tinignan ko yung tatay ko, hindi naman katangkaran. Hindi na agad ako nag-push dyan. Are you ready to undergo physical training? Okay, most of the successful ones started since they were child. Okay? Next, music. Coach, ang ganda ng boses ko. Alam niyo ba na ang team natin sobrang daming mga talented dito? Pero alam niyo rin ba na sobrang taas ng kompetensya sa music na kahit kailangan sobrang distinct ng voice mo para sumikat ka? Like for example, sobrang baba ng rate mo maging successful dito. Regine Velasquez is still existing as of the moment. Kayang palitan? Hindi kasi siya yung career na, alam mo yun, parang every year iba singer. Hindi ganun. So sila pa din nandun. Kaya maging successful, pero ang question, can you sing or dance better than the ones on TV? Ako po, I'm dancing. Hilig ko talagang sumayaw. Pero pag nakikita ko may mas magaling, stop it. Pwede mong gawing hobby, pero wag mong bigyan ng sobrang oras na parang feeling mo diyan ka magiging successful. Okay ba yun? Kailangan clear sa mind natin yan, especially na sa IM Worldwide na tayo. Okay, yung iba naman, ito yung ibang ginagawang option para makuha yung pangarap. Coach, I'll become an OFW. No problem. Pero ang question ko sa'yo, can you take the risk of being away from your partner and family? Alam niyo po ba that 95% of marriages automatic nawawala pagka yung isa nag-abroad? That the cheating is so, no, talamak na talamak kapag ka yung isa malayo. Question, okay lang ba sa'yo? Okay lang ba sa'yo? Lumaki yung mga anak mo na hindi mo nalagaan. Nag-aalaga ka ng iba, anak mo di mo nalagaan, parents mo di mo nalagaan. Bigyan kita ng story na true to life talaga to, like literal na true to life talaga to because these people are very close to me. Like, ano na rin sila, like family na din. May isang pamilya na yung dalawa doon, dalawang babae, hindi na nakapag-asawa kasi pinili nila mag-abroad. Okay? Pinili nila mag-abroad, mag-nurse sa iba-ibang bansa eh. Europe, Australia, New Zealand, iba-iba, tinalon-talonan nila USA. Kasi ang pangarap nila, mabigyan ng magandang buhay yung parents nila. Which is, yeah, good naman. And then ang pangarap nila last is mabigyan ng magandang bahay yung parents nila. So napatuyuan naman nila, hindi lang natapos. Hindi pa tapos as of the moment. Until now, hindi pa tapos. So sobrang tagal na po nila nag-abroad. Ang ending, ganito, yung bahay hindi pa tapos, sila hindi pa rin gano'n nakakauwi. Sila hindi pa rin nakasama yung parents nila. Tapos yung parents nila, 2 years ago namatay. Sad story, pero yun po yung reality ng mga OFW. Namatay yung parents nila. Yung parents nila yung rason kung ba't sila umalis ng bansa. Pero hindi na nga nakitang tapos yung bahay, hindi pa nila nakasama. Question, are you willing to take the risk? Okay naman, walang problema. Kasi need natin mabuhay. Pero if yan yung way mo para, kung ang nasa isip mo ay habang buhay maging OFW,
That could be your personal choice. Pero if may better way naman, may I am worldwide ka naman, then you decide. Okay? Next. Start traditional business. Okay, mangarap ako, coach, I want to start traditional business. For example, mag 7-Eleven ka, o kaya naman, magtayo ka ng water refilling station. These are the two most common businesses na kilala ng mga Pilipinas, pangarap nila. Ang question, do you have the capital? Pangalawa, do you have the knowledge of running a company? Alam niyo ba na pag na-traditional business ka, tapatan ka lang ng same business sa tapat mo, lugi ka na agad. For example, sa isang barangay, nagtayo ka ng water refilling station, ikaw una. Magulat ka na lang by next week, next month, meron ng isa pa dyan. Nagulat ka sa isang barangay, tatlo na. Hati na ang income mo. Hanggang sa magulat ka, magde-decide ka. Huwag ka na magulat na magde-decide ka na stop na lang. Kasi nga, relative ang success mo, depende sa capital mo, depende sa pag-unique ng product mo. So, yun. So, ito yung mga pamaraan, nasa iyo ang decision kasi ako nag-decide lang naman na i-pursue na rin lang yung business I am worldwide. Ngayon, guys, our company may not be perfect, but it is by far the best option to get one's dream. Do you agree? Kumbaga, si IM, he's perfect. Marami pa tayong flaws, marami pa tayong dapat improve, di ba? Pero, si IM Worldwide ang best option kung nangangarap ka. Tapos kung common person ka or people ka, kagaya namin. Di ba? Kung normal kang Pilipino, hindi ka nepo baby. This is by far the best option. Share ko lang sa inyo yung personal story ko. These are my pictures, OFW days. Anak ko ng tricycle driver, naging scholar, nagseaman for 6 years. And isa lang ang target ko at ang goal ko, makapag-retire, ito yung picture ko, no? Makapag-retire at for good at the age of 30. So I went to look for ways to have an early retirement. Naghanap ako ng paraan para makapag-early retirement. Iba-iba yung mga tinry ko. Pero dalawa lang ang criteria ko para makapag for good talaga ako. Number one, I have to look for opportunity na high paying. And pangalawa, sustainable. Kaya i-sustain yung bills ko, yung pangarap ko. Basically, kaya akong mabuhay talaga with that company or with that opportunity. So these are my employment days. Nag-work ako sa BPO, so high income? No. Sustaining, siguro kayang mag-sustain, kaya lang, yun nga, magre-retain ka talaga sa. Nag-prof din ako, I was earning 50,000, wala nang tax. High income, hindi ko siya ma-consider high income kasi malaki yung kita sa barko. Can sustain. Kaya lang yun nga, since seaman ako, mas malaki yung binabalikan kong income. Kumbaga, hindi siya good for me para makapag-retire. Nag-try din ako mag-traditional business. Ito yung traditional business ko. Tinayo ko sa may Malinta at may Kawayan. After 1 year, sinara ko na. Kasi, puro labas yung pera. Tapos, bukod sa puro labas, yun nga, barya-barya. Sabi ko, hindi ito high paying. And then, I am worldwide entered. No, tinry ko, sinubukan, kinareer, tinrabaho. Imagine mo, yung anak ng tricycle driver because of I am worldwide. Ngayon, ang una at kaisa-isang lalaki ni naka-Lamborghini sa I am worldwide. And it's not normal. Grabe, dito sa I am worldwide, pwede kang mangarap regardless of your background. First time mo sa network marketing, matagal ka na dito, pwedeng-pwede. Kami nabago lang din ang buhay namin because of the opportunity. Imagine nyo, tayo rin ang unang Blue Diamond sa I am worldwide. Pwede pala. Process of elimination ang ginawa ko. Kasi kailangan mo maging matalino, saan mo i-spend ang time mo, saan mo gugulin alam mo yun, saan mo bibigay ang effort mo, saan ka magsusunog ng kilay. Later, meron akong papakita sa inyo. Pakita sa iyo. Ayan, 30 years of effort and time and hard work can be earned in I am worldwide 3 to 4 months only. Alam mo ba yon? No, yung 30 years sa labas, kinumpit natin to last training, no? Yung 30 years sa labas, dito pwedeng months lang. Sample na lang ng isang income ko ng isang buwan. 12-month versus 1 month. Ang income ko sa work ko, I was earning 150 to 200,000 a month. Sa I am worldwide, kumita ko ng isang buwan ng 1.7. Na-experience ko yan. Imagine mo. We're basically saving time. Gusto mo kitain yung 1.7 in 12 months or in 1 month? Grabe, no? That's why I chose I am worldwide. Kasi bakit? Pwede. Imagine mo, I am worldwide.
This is the company that provides world-class and life-changing training. Hindi ka lang tuturuan dito paano kumita, tuturuan ka din na maging maayos na tao. Dito ako natuto na maging mabuting anak. Mas mahalin yung mga pamilya ko. Bakit kailangan ko mas magsipag para sa kanila? Na-align yung aking puso regarding wealth. Naturuan ako maging mabuti, maayos. Kahit hindi ko kakilala, maging matulungin, maging mapagpasensya. Kahit yung mga down nakakainis, di ba? Dito natutuyo na change yung character ko. Dating mahiyain, ngayon, unti-unti na lang, di ba? Improve na. Diba? Hindi lang siya natatapos doon. Also, I Am Worldwide is a company that gives big-time incentives that are attainable by all distributors. Ito yung sobrang ganda sa I Am Worldwide. Sobrang generous. Imagine mo ha, sample na lang to ha, kasi every year, may 4 travels si I Am Worldwide. Iba-iba incentive eh. Pero sample na lang itong Hong Kong, Macau. Alam mo ba na nakapuno tayo ng 2 eroplano para sa incentive na to? Almost 300 ang napadala ng I Am Worldwide doon sa Hong Kong, Macau. They all enjoyed it. At 30 po, under our team ang nakasama dyan. Praise God. Okay? Meron din sa I Am Worldwide, mga luxury incentives. Hindi pong bibilin mo na lang, di mo na kailangan gumastos. Pakita ko yung sample lang sa akin mamaya. Okay? Speaking of exceptional incentives, ito yung sample ng ano ko, ng shopping ko. Pinag-shopping ako ng company, 1 million worth. Dinala po kami sa Greenbelt, kailangan gastusin sa loob ng 4 na oras. Ikaw, kaya mong gastusin ng 1 million sa loob ng 4 na oras? Di ba? Kung ikaw gastos ka, baka hindi gastos galing bulsa. Pero kung incentive, why not? Ganyan ka-generous si I Am Worldwide. Diba? Bigyan ng Rolex, ibang klase talaga. Ito, even yung bag ng wife ko. Pwedeng gastos galing bulsa. Pero since parehas kaming may account, pag may incentive si company, parehas naming na-hit, yan, hindi ko na siya kailangan bilan ng bag. Bakit? Kasi lahat yun galing sa I Am Worldwide. Hindi ka natatanggi sa libre, tama? Oh, libreng fishbowl nga, grabe ka mag-thank you. Libreng bag pa, worth 200,000 plus. Diba? Imagine mo na lang, million, bigyan ka. Ito, libreng kotse. Pinapili ako ng company, Montero Sport or 1 million cash. Pinili ko yung Montero Sport, binigay sa akin 12 months check. Ibang klase magpa-incentive ang I Am Worldwide. Na alam nyo, sa 6 years kong pag-work, never ko na-experience. 6 years po ako sa same company. In my 5th year, binigay sa akin loyalty pin. Question, ikaw, sa work mo, ano yung na-receive mo na? Sa ika-5th year, ika-10th year mo, ika-15th, 20th year. Kasi sa I Am Worldwide, same, may effort ka rin, pero dito bayad na bayad lahat ng trabaho, lahat ng sakripisyo mo. Ikaw, hahataw para sa electric fan, sa hamon, o para sa milyon? And the decision is yours to make. Pero ito yung rason kung bakit I chose I Am Worldwide and maraming pinipili sa I Am Worldwide hatawin. Ito, sample incentive ko ulit, o na-hit ko ulit. Alam nyo, binigay sa akin ng company sa bagsak. 1.8 million pesos. Grabe, no? Ewan ko lang pag di mo tinrabaho yan. Sabi ko nga eh, alam mo ba, makareceive ka ng libreng kotse, kahit abutin ako ng 5 years or 10 years, mag-build ng team, hatawin ng hatawin to, trabahuin ng trabahuin to, hindi ako titigil hanggat hindi magkaroon ng libreng kotse. Given yan eh, sa I'm Worldwide. Given na yan. Pero alam mo, hindi yun mangyayari sa labas. Meron nga akong kilala eh. Nag-work siya sa bank for how many years? And when I asked him, saan niya nakuha yung kotse niya, bigay ng company. Hati sila sa monthly. O, di ba? May gas allowance, hati sila sa monthly. Marami namang mga nag-work as employees, binigyan ng kotse. Pero habang nagtatrabaho ka lang, magagamit mo yung kotse. Yung iba naman binigyan ng tirahan. Pero habang nag-work ka lang sa kanila, may tirahan ka. Ending, yung bahay nila, after nilang madeds, wala nang tirahan yung pamilya nila. Okay, sa I Am Worldwide, ibibigay libre. Grabe, no? Hindi ka naman problema sa monthly kasi libre ibibigay ng company. O ito pa, nakailang libreng kotse na po ako. Salamat po sa Diyos, salamat sa I Am Worldwide. Pero isa sa mga talagang may enjoy mo dito ng sobra, hindi lang yung pagkita ng pera at yung mga libreng libreng luxury items,
Ito, pinaka na-enjoy ko, mga travel. Kung gala ka, para dito ka. Kasi ito yung maganda, gagala ka ng walang gagastusin. Alam niyo ba na pag nagpa-travel sa I Am Worldwide, grabe busog mo. Ikaw na lang ang tatanggi sa pagkain. Naka-stay ka sa 4-star, 5-star hotel, walang ginagastos. Pwede mong itago ang wallet. Kung gusto mo, huwag ka na nga magdala ng pitaka. Kasi sagot ng I Am Worldwide lahat. Kahit mag-Disneyland, mayroon ka pang allowance. Mayroon ka pang nabaon. Dadali mo na lang sarili mo at kung gusto mo ng pampasalubong. Ganun, ibang klase magpa-incentive sa I Am Worldwide. Na-experience natin dito, Asia, Europe, grabe. And of course, no, with my wife, with my loved ones. Yan, pwede mangyari din sa iyo yan. Basta seryosohin at gawin mo talaga to. Ito yung Switzerland namin. O, di ba? Ako si man, nakabiyahe sa ibang bansa. Pero hindi kasi ibig sabihin nakapunta ka sa ibang bansa, nag-enjoy ka dun. Iba yung bakasyon, iba yung trabaho. No, so kung kang OFW ka, ikaw seaman ka, ang goal mo, makapunta na iba't ibang bansa para magbakasyon. No? Tapos ang goal, libre. Di ba? Kung may libre naman, ba't ka pagagastos? Kumita ka na, may libreng travel ka pa. Ito pa, alam nyo ba na ang I Am Worldwide, ito lang din ang kumpanyang pwede kang kumita kahit kumukonsumo ka lang ng products. Pakita ko sa inyo yung sa akin. Kumita na ako ng 8.3 million pesos just by using products. Ah, paano nangyari yon? Di ba out of per box, meron kang 5. Tapos, lahat ng mabibuild mong grupo, kaya nga sinasuggest namin, sa 3 types of distributors, merong user, pwede ka maging user lang, maging seller, sana maging builder ka. Okay, sana maging builder ka. Kasi pag naging builder ka sa I'm Worldwide, you refer, and then tinuruan mo rin sila, nag-build ka ng group of consumers na gagamit ng barley, ng ibang products natin, pwede ka magkaroon ng ganito. Di ba? Million earning out of rebates alone. Grabe, no? Question, sold out ka na ba? Grabe pala talaga si I Am Worldwide. Pero may mga ilang questions lang din tayong later na i-deal, no? Kasi baka may question sa mind mo. Para mas maging malinaw sa'yo, between network marketing or working, linear versus exponential income. Sa I Am Worldwide kasi, exponential ang kayang ibigay. Pag sinabing exponential, ito siya. Kung tatanungin kita, anong pipiliin mo? 30K per month or 0.01 cents per month that doubles every month? Kanina na-explain na natin to sa last topic natin, pero mas dig-deep natin para mas malinaw sa'yo. Ano to for 36 months ha? Oh. Alam mo ba that 30K per month becomes 1 million lang in 36 months? Sorry, hindi na year yan. In 36 months. Tapos yung 0.01 cents that doubles monthly becomes 343 million. Ano pipiliin mo? Linear income or exponential income? Grabe, 0.01 cent income mo isang buwan? Kaya mo kaya yun? Pero with the hope na magdodoble to in the future, I still choose exponential. Kung exponential pa din, bakit? Ganyan yung nangyari sa akin. Yan po yung pina-experience ng I Am Worldwide sa akin. Imagine po nyo na nag-start ako 2019. I was just earning around 5,000 to 10,000 per month. Pero hindi ako nag-complain doon. Kahit kumita ako ng malaki sa barko ha, hindi ako nag-complain. Bakit? Nakita ko si I Am Worldwide long term. Nakita ko si I Am Worldwide passive ang kayang i-build. Si I Am Worldwide exponential. Tanongin kita ulit, anong gusto mo? Exponential o linear? Okay. After a year working it, imagine mo, 30K per month na ako. Wow, praise God. After a year. Pwede na, sahod na ng manager yan ha, tsaka sahod na ng mga supervisors yan sa BPO. Pwede na, 30K, di na masama. Pero after a year, imagine mo from 11,000, 10,000 to 30,000. After a year, you know what happened? After a year, it became isang buwan, no? 600,000 isang buwan. Paano nangyari yun? Na yung income, 10,000, naging 30,000, tapos in the third year, naging 600,000. Hindi yan mangyari sa labas. Kaya lang yan sa I Am Worldwide. Ang tawag dyan, exponential income. Kaya nga, whatever happen, I'll choose exponential income. Bumaba, tumaas, walang problema.
Bakit? Kasi dito passive and you're building lifelong. Tapos 'di ba sabi ko kanina, kayang ipamana. Hmm. Tapos tignan mo, 1 year, 1 month. So, ibang klase talaga ang multi-level marketing. Lalo na pag ginawa mo yan sa IM Worldwide. Paano ba nag-work yan? Saan ba nakita yan? Guys, ha, tignan nyo to. Sabi ni Pilzer, ay na, Pilzer boldly talks about the wellness revolution. Nandito na kasi tayo sa era na to. Meron tinatawag na wellness revolution. Sino ba si Paul Zane Pilzer? Siya lang naman ang economic advisor sa dalawang US presidents, Reagan and Bush. And for more credibility, si Paul Zane Pilzer, ito na lang, no? He was 30 years old when he had earned his first $10 million. Oh, pwede mong basahin na lang din yan. He completed college in 3 years, earned MBA from Wharton in another 15 months. Like, in short, super talino na itong tao na to with sobrang daming credentials. Alam mo, sabi niya, ito lang sinabi niya. Magkakaroon ng wellness industry or wellness evolution. Pag sinabing wellness industry, yung mga tao will spend their money to things na mafe-feel nilang healthier sila kahit wala naman silang sakit. Mas maganda sila, mas pogi sila, mas magaan ang buhay nila kahit wala naman silang sakit. Okay. These are products and services that produces or makes us look or feel better, slow down the effects of aging, keeps us healthy, and prevent development of diseases. Yan. Question, si IM Worldwide ba align ba sa sinabi ni Paul Saint-Phil, sir? Align ba? Are we on wellness industry? Yes. So out of 200 billion, 80 billion worth of products moved to consumers worldwide via network marketing. Shinare ko na to last time. Diba? He believed in both trends. Network marketing and wellness industry. Kaya ang question na lang, saan ka makita ng kumpanya na ito ang produkto? Imagine mo yung product natin, consumable. Sa ibang company ang product nila, one time bibili ka, lutuan. Hindi ka na ulit nun. Pero, nag-trend yun. Ang daming bumili. Pero hindi siya yung consumable na dito monthly, magbibili ka. Monthly, yung team mo bibili din. Kaya may unilevel ka monthly. Nakukuha? Sobrang blessed talaga natin with IM Worldwide, no? Where can you find a stable company with a proven track record in network marketing and distribution of health and wellness products? Only in IM Worldwide. Syempre doon ka na sa top 1. And of course, ako personally, no, para i-share ko lang din sa'yo, na I chose IM Worldwide because of the founder. Yan ang bagay na hindi ko pagpapalit. Kasi anytime pwede may magsabi, sige, mas maganda product namin, mas mabenta product namin, mas maganda itong kumpanya namin, etc. Galing to international, mas long-term to, etc. Pero alam mo kung hindi mo pagpapalit sa IM Worldwide, yung owners. If you get to know the founders of IM Worldwide, hindi mo sila iwan, hindi mo sila pagpapalit. Grabe po sila magmahal sa distributors, ibibigay nila ang lahat. Kahit minsan di na hiningi ng distributors. Makikita mo yan sa Complan Generous. Makikita mo yan sa Incentives Generous. Hindi na kailangan ipa-billboard, pinabillboard ang mga distributors. Grabe sila magmahal. Hindi kailangan ng artista, ng endorsers. Grabe. Alam niyo po ang parati nilang mindset? Tinataas namin ang branding ng IM Worldwide para sa inyo. Ibang klase talaga. Yung income na pwede nang ibulsa, hindi nila binubulsa. Bakit? Nakatingin sila sa pwedeng maging impact ng ilalabas nilang pera para lang mas kumita ang mga distributors. And with that, sobrang blessed natin. Bakit? Ang founders natin may puso para sa atin. Ang founders natin kasi ay mga dati ring networker. Alam nila ang negative side, positive sides ng network marketing. And they eliminate negative sides sa IM Worldwide. Di ba? Hindi pwede dito yung cross-lining o mamaya mapapakinggan mo sa protocol ha. Please, don't do bad things. Ingatan mo si IM Worldwide kasi sobrang ganda na ng company na to. What makes IM Worldwide the best MLM company? Here you are the boss. Here you can apply the law of leverage with 14 ways of earning with one-time capital only. Here you can save time and money through our system, training, and different incentives. Here, copy-paste business lang. Di ba? Kopya-kopya lang. And at the same time, you can do it anywhere. In IM Worldwide, meron tayong equal opportunity. Ang kailangan lang mataas ka mangarap and meron kang magandang tenang pakikinig. Okay. Here you can have time and financial freedom na alam kong gustong-gusto ng lahat. Gustong-gusto mo. And here we are helping people. That's why we are proud agents of hope. We're sharing opportunity para sa lahat. And we're sharing good products para naman din sa lahat.
Okay? Ilang mga frequently asked questions, daanan ko na din. Baka kasi nasa mind mo to at tanungin mo. Bakit ko gagawin yan? Bakit ko effortan yan? Number one question na maaaring maging tanong mo sa mind mo, kaya ko ba yan? Okay. Of course, the answer is yes. Kayang-kaya mo to. Alam mo kung bakit? Sobrang dami nang nakagawa. Dami kumikita. Ang nakakatawa dito, iba-iba ng background dyan. Oh, imagine mo from our team alone ha, ganyan kadami. Iba-iba ng background. Huwag mo na tanongin ko ng background, for sure may kaparehas ka dyan ng industry mo. May mga papakita rin ako, pwede, gusto mo, may mga PNP personnel, di ba? Men in uniform, pwede. Teachers. Ito, ilan sa mga naging successful through our business. Imagine mo, Jollibee Crew. Because of the business, nagkaroon ng Ford Mustang ay nakatravel sa ibang bansa. Grabe, no? Pwede pala yun. Oo, kaya nga dito, nag-start ka maging I Am Worldwide member. Tasan mo ang pangarap mo kasi pwede. Tatrabahuhin na lang. No, ito imagine nyo, working student, employee. Ito, nag-join sa I Am Worldwide kasi meron siyang sakit. Sa I Am Worldwide, dito rin siya nakatravel sa ibang bansa. Kumita ng milyon, and nagkaroon ng mag-arang sakyan. O ito, empleyado, working student din to. Nakilala ko to. Beauty consultant siya. Imagine mo, nagkaroon siya ng 3 cars in 5 years. Sabi niya sa amin, no, never siya magkakaroon ng ganyan kung nag-work pa rin siya. Under ng team niya, marami na rin naging successful. Ito pa, bank employee. Ito po yung asawa ko. Imagine nyo, last time magkausap kami, sabi ko, tinanong ko siya, what if nasa bangko ka pa rin, tapos hindi ka nag-resign, or kaya hindi mo ginawa sa M Worldwide, yung binigyan ng chance. Sabi niya, sure, nandun pa din ako. Kasama ng mga ka-work ko, kasi nandun pa rin sila. Yung iba nag-resign na, naghahanap ng ibang trabaho kasi wala pa rin nangyari sa kanila. Imagine nyo po, bank na to nag-work ha. Pinili sa IM Worldwide, yan, nagka-result na ganyan. O ito, seaman naman, student nag-start, na bago ang buhay. I think 6 free cars na nagkaroon siya dito sa IM Worldwide. Ibang klase. Mentor Joseph Dave Saligumba. Okay, next. OFW, pwede din. Alam niyo po, ito OFW nakapag for good because of IM Worldwide. John Carlos Signo, seaman din, classmate ko po nung college. Nabago ang buhay, di na rin nagbarko, kumita na rin ng mga millions. OFW from Italy. Pwede pala dyan kahit ano, yes, pwedeng pwede. Siyempre, sama natin yung sarili natin. Question, excited ka na ba mailagay yung mukha mo dito? Bakit ilalagay natin yung background mo? Of course, magiging inspiration din yan sa iba. No, kung paano ka naging matagumpay sa business natin network marketing dito sa IM Worldwide. Pwede rin mga artista. Kung hindi ka artista, alam ko mukhang artistahin. Pwede ka dito. Ito nga, artista ng literal eh. 'Di ba? Ginawa ang business. Para mag-rank up sa company, kailangan trabahuhin. So in short, itong mga tao na ito, tinrabaho nila si I Am Worldwide. Hindi ito like, sige, may artista siya eh. Ang dami pong member ng artista, no? Pero ito, ibig sabihin, tinrabaho nila. Okay? Ito, Mentor May. Top 1 ng I Am Worldwide. Dito na bago ang buhay. PUP graduate, psychology, pero dito na bago. Business woman ako, pwede rin, no? Meron din tayong business partner from USA. May-ari ng nursing agency, no? Sobrang yaman, pero ginagawa pa rin ng business. So dito, walang discrimination. No? Mayaman, mahirap, pwedeng-pwede sa ito. Kasi kahit yung mayaman nga, malalaki na kinikita, ginagawa pa rin sa IMOD. Why not us? 'Di ba? Na marami nilaban sa buhay. Number 2 question na possible pumasok sa isip mo para mawala at maklear na yan. Pyramiding ba yan? Okay, discuss natin last discussion na ang pyramid is just a structure. So same lang din siya with all organization, CEO, President, Vice Presidents, middle management, team leaders, hardworking employees. Same siya, para hindi nakakalito. Ang hirap naman kasi, di ba, kapag ka-square yan. Paano? 'Di ba? So sana clear sa mind mo that you did not hindi ka pumasok sa isang pyramiding company, no? It is a legit multi-level network marketing company. Okay? No thanks. Looks like a pyramid scheme to me. Number 3, possible, baka pumasok sa isip mo. Hindi naman lahat yumayaman dyan. Sayang worldwide. Oo naman. Hindi talaga lahat yayaman dito. Parang gym lang yan. Hindi naman lahat ng nag-enroll
Gumanda katawan. O ask me why. Bakit? Kasi hindi naman lahat winworkout. Kahit mag-enroll kang gym, nagbayad ka 100,000. Kung hindi ka naman pupunta ng gym, walang silbi. Kung nandun ka sa gym, hindi ka na magbubuhat, wala rin silbi. Same sa business natin, nag-member ka, hindi mo winworkout, wala rin silbi. Nagets? O ito pa, another example, di lahat yumayaman dyan. Gaano ba kadami yumayaman sa employment? Sige nga, gaano kadami? Ilang percentage? Ako naniniwala na mas mataas ng DHAMAC ang percentage ng mga yumaman sa multi-level marketing, IM Worldwide, than employment. No? O, maraming hindi yumaman kasi hindi naman naintindihan o hindi pinag-aralan. Kaya palakpakan mo yung sarili mo kasi pinapanood mo to. Nandito ka. Bakit? Kasi interested at gusto mong somehow, di ba, maging successful din sa business natin. Kaya din parang proud na ako sa'yo. Mas mataas ang chance mo umasenso dito regardless of your background kaysa sa labas. Tama? Yun yung pangahawakan mo, yung chance eh. Na alam mong wala sa labas. O, another question. Mga nauna lang kumikita, yan, hindi yan totoo. Imagine mo to. Ito na lang ha, sige, yung mga top earners for the month of February 2025. Ito sample, Mentor Carlo, Mentor MJ. Mag-mentor po sila, mag-upline sila. Ang upline si Mentor Carlo, pero ang top 21 si Mentor MJ. And everyone nag-shift yan. Minsan nauna sa akin Mentor Carlo, Mentor Dave. So, nag-shift siya. Ibig sabihin, wala talagang nauna, walang nahuli sa IM Worldwide. Kung ikaw masipag ka, upline mo tamad, mas malaki kita mo sa kanya. Just for you ka lang eh. Kasi ginawa po ang IM Worldwide with the system na walang nauna, walang nahuli. Okay, nakaka-proud no? Ang ganda ng sistema ng IM Worldwide. O, next. Baka naman mahirap yan. Okay, tandaan mo na lahat ng bagay, mahirap naman talaga sa simula. Tama? Mahirap sa simula. Di ka marunong mag-drive, nag-start, ilang na ilang ka, natutunan mo, okay na. Same din sa IM Worldwide. Sa simula, mahirapan ka. Sa simula, hindi mo kakayanin yung rejection. Parang feeling mo, nag-drain ka. Eventually, makapag-adapt ka din. Huwag ka lang mag-stop. Kasi kung mahirap to, tanong ko sa'yo, meron bang madali? Walang madali ngayon, no? Becoming rich is hard. Pero tandaan natin that staying broke is harder. Pili ka na lang ng anong mahirap. No? Choose your hard. No? Maganda sa atin, copy-paste business lang. And last question, baka nasa isip mo, busy ako, hindi ko naman magawa yung IM Worldwide na yan. It's all about priority. O imagine mo na lang, dati nung nakikipagligawan ka, girlfriend, boyfriend, di ba? Kahit may work school ka, gagawan mo ng time. Mabigyan yan ng, madalaw yan, masundo yan, di ba? We make time to the things na nakikita nating na-enjoy natin. We give time to the things na nakikita nating worth our time. Tama ba? So yun yung kailangan mong i-deal. You have to attend ng training hanggang maintindihan mo ba't mo nga ba kailangan gawin sa IM Worldwide. Same sa akin, nag-start ako, hindi ko naintindihan. Ang ginawa ko po, nag-training hanggang sa unawaan ko na at naintindihan na, ay, maganda pala talaga ang IM Worldwide. Dito ako yayaman. O, bigyan ko kayo ng sample. Ito, sample na lang, mga international movers. So, they are working employees full-time sa Canada, Italy. O, kumita ng milyon. Ito naman, bata ako eh. O, estudyante, pero naging elite members of IM Worldwide. Kumita na rin po ng mga 300,000 plus yung mga bagets na yan. Student po sila as of the moment. So in short, walang busy. Okay, walang busy. Binibigyan natin ng oras yung mga bagay na mahalaga sa atin. Ngayon, ang question ko sa'yo, mahalaga ba para sa'yo ang success mo? Mahalaga ba para sa'yo ang pag-asenso mo? Mahalaga ba para sa'yo ang magkaroon ng magandang bahay para sa pamilya mo? Mahalaga ba para sa'yo ang pagtulong sa iba? Kasi if lahat ng bagay yan mahalaga para sa'yo, then let's work out IM Worldwide. And dito, excited ako para sa'yo. Patuloy lang mag-aral and magbibitaw sa ating mga training. Tapusin mo to. And kung mayroon ka mga natutunan, ilagay mo sa mind mo, sa heart mo, ulit-ulitin mo lang to. And alam ko, sunod, picture mo na yun doon, tinitestify natin, isa ka sa mga naging successful dito. God bless. Thank you so much for attending. Ayan, nadaan na natin to. Thank you.